Sunshine's POV. Yun na ang hudyat. Sa wakas, baka ito nang hinihintay ko at babalik na siya kung saan kami galing. Malayo pa tayo. Kailangan ko talagang magsinungaling. Minsan makakabuting white lies kung maganda naman ang hangarin mo. Kung pagod ka na at hindi mo na kaya, bumalik ka na sa lolo mo. No way! Hawak niya ang puting sapatos at tinihahampas sa puno ng kahoy na natumba. Walang habas, mabuti at original. Tatawag ako ng habal-habal sa labasan dahil nakita kong marami ron. Aba, mahusay. Critical thinker si Oppa. Sampaling ko nga ng katotohanan. Mahal ang gasolina dito, sir. Kaya naman ang mga bumababa lang at nasa pila na, arkilado na. Masusulot mo nga ang iba sa kanila, pero hindi ba ang pangit naman yung talagang naunang kausap maglalakad paakyat ng bundok? Nasa patag naman tayo, kaya huminto ako sa pagsasalita dahil sumigaw siya ng napakalakas. God! Nagliparan ng mga ibon palayo, damay ang mga panggabing kuliglig at sabay-sabay nang humahalinghing ang mga kabayo na nagulat. Namamahinga sa lilim ng malagong puno ng mangga. Sa unahan namin mahabang batuhan ng tanawin at wala kahit isang kubo na matatanaw. Magkabilang panig ay sukalan at matataas na punong kahoy. Nagmura uli siya, sunod-sunod. Pang-export ng lutong. Mas mayaman ang Alibaba kung bulk orders ang usapan. Nakuyom kong mga kamao ko. Sumpa ang lalaking to. Kailangan kong mapauwi siya kaagad. Nakakarin din ang F-words niya. At sa mga shits at marami pang iba. Hindi siya pwede sa bayan ko. Walang pumipilit sa'yo na buhatin ng mga yan. Tumaas ng boses ko. Bakit hindi ka pa umuwi? Ang tamang sabihin, ba't pinahihirapan mo pang sarili mo? Namewang siya, nakaliyad. Sino may sabing gusto ko nang umuwi? All I'm asking of you in this very fucking moment of my life is just tell me the fucking truth. Gaano pa ba kalayong lintik na bahay mo? Tumirik ang mata ko sa langit. Mahigit 2 kilometro ang sinabi ko sa'yo kanina, di ba? 3 talaga halos, pero gusto kong sumuko siya dahil pahahabain kong distansya at iikot pa kami sa sukalan para mas masaya. Oo, pwedeng maging 4, depende sa kanya. Mr. F-word lover, wala ka pang 500 meters mula sa kalsada. Diyos ko, nakakahawa nga palang init ng ulo at sama ng ugali. Kaya pinapipili ako ni tatay ng mabuting kaibigan. Ilang beses kitang tinanong kanina, di ba, kung kaya mo? Ang sabi mo, oo. Kumukumpas na rin ako sa galit. Sinabi ko na rin sa'yo sa bukana pa lang, wala ring tulay o sementadong daan papunta sa amin. Meron, nasa kabila ng sukalan. Pangalan lang nitong kinuha kay San Luis Gonzaga, pero isolated and God-forsaken place ang aming lugar at may isa pa pala. Humakbang ako ng isa nang mas malapit sa kanya dahil alam kong hindi siya mabubuhay sa aming bayan nang wala ito. Wala ring Meralco service sa buong baryo namin at ang internet, ang malapit na rancho lang ang meron. At yung lupa namin, wala ring titulo, rights lang. Dahil kawang-gawa lang yun ang yumaong asawa ng ranchero. Kaya please, umuwi ka na lang sa inyo. Dahil kung may mangyayari sa iyong masama dito, wala akong magagawa para sa'yo. Kahit doktor, wala ang lugar na ito. Hinilamusan ko na agad ng palad kong buong mukha ko. Hindi kita pinilit, sir. Pakiusap. Umalis ka na lang dito, please. Pareho na kaming nakapamewang. Magkaharap at malakas na hinihingal. Kung may maghahagis ng katana, baka labanan na namin ang isa't isa at tahimik kami magpatayan. First time kong magmura sa loob ng isip ko at na-realize ko, para palang exhaust yun sa ibabaw ng bumbunan mo kapag sasabog ka na sa inis. Umiikot siya patalikod sa akin. Magmumura din pala. Shit! Hinablot niyang balikat na ngawit kahit na nakababa ng mga sako. Ginalaw, inikot, left and right. Bigla ring lumingon sa akin. Sinasabi mo ba na kahit phone signals wala kayo dito? Huli na ang reaksyon niya pero gulat na gulat. Nakakaslow talagang stress. Yes, mister. Tama ka po. Humakbang ako pabalik sa mga sako na debanda at inupuan ko ang isa. Yung klase ng malaking sako na gamit sa kopera ng niyog, kaya extra large. Gusto kong view na naghihirap siya. Kaya yung iniwan mong kotse sa gilid ng kalsada, balikan mo na agad dahil walang towing company na mag-aayos niyon kung hindi mo agad makukuha. Hindi pa naman siya galit. The biggest of fucking A!
Isa pa pala, nagngingit-ngit na tiningala ko sa kanya. Dito sa lugar namin, napakaraming hayop. Mas marami pa sa mga taong nag-aalaga sa kanila. Pero kahit ganon, wala ditong nagmumurang kahit simpleng hayop ka. May feelings. Kasi para marinig niya na masakit yun sa tenga. Ganun, sir. Kaya kung pwede lang, iwasan mo na salitang yan. Dahil kung hindi mapapaaway ka dito at aalis ka rin sa ayaw mo't sa gusto. Lipad ang munting lawin mula sa pugad kahit balahibo pang mga pakpak. Por Diyos, ecological imbalance pa yata ang dala ng lalaking to. Last mo na yan. Tumayo na ako, naghanap ng bato. Dumampot ako ng isa sa paanan ko. Oh, kailangan mo ng bukol para matauhan ka na. Napatitig ako sa kamay niya. Namumula nga naman. At ang paghinga niya, mentras nagpapahinga kami. Lalong lumalakas. Sanay ako magbuhat ng mabigat, pero hindi ko aakuin ang pasang krus niya. Ano ba kasing inaasahan niya sa isang mahirap na probinsyana? Paraiso? Sumusuray siyang naglakad papunta sa malaking bato. Naupo, inihilamos ang mga kamay sa buong muka. Baka yung nilakad namin, malayo na para sa kanya at ubos na ang carbs and sugar na galing sa kinain namin, kaya hinang-hina. Yayain ko ba sa lilim ng punong mangga at bigyan ng biscuit at tubig naming dala? Hindi, wag. Top love. Yun ang kailangan niya. Isa pa, kung ngayon lang niya dinanas ang maligo sa pawis, cool nga eh. Bagay sa kanya. Ang goddess sa loob ko. Lumabas, ginawang red carpet ang putikan at mga bato, at nag-lap dance kay Pogi. Sayang, hindi niya yun nakikita. Walang sabi-sabi tumayo na sa batuhan, at pinasan na uli ang mga sako sa magkabila niyang balikat. Nakabuntot lang ako sa tabi niya. Nakikiramdam at nagdadasal na sana huwag akong mapilitang iligaw siya paliko sa sukalan sa katanghaliang tapat. Pasado 3:00 na pero yung init, pang 12:00 talaga. Tapos back to base kami kung saan kami kanina nagsimula. Ewan ko lang kung hindi niya isumpa ang sunshine sa lahat ng lyrics ng kanta. Paano ka dito nakakatagal? Ibinagsak niya uli ang mga dala ng matawid pa namin ang isang ilog na natuyo na. Salamat sa illegal loggers na walang pakundangan. Nasira ang kalikasan, kapalit ng panglaman sa sikmura. Sumulyap ako sa lilim ng puno ng mangga nang sumagot. Ano bang tingin mo sa lugar nyo? Euphoria? Nirvana? Mas ayoko sa syudad. Polluted ang mga utak ng tao. At ilado o may formalin ng mga kinakain. Dito sa amin, sariwang mga isda at organic ang mga gulay. Sariwang hangin. Higit sa lahat, mababaw lang ang kaligayahan ng mga tao dito. Walang sagot. Tiningala ko siya. Ano, gusto mo nang bumalik? Aba, pinasan ulit ang mga dala. At kahit pasuray-suray na, ayaw sumuko sa mas mahirap na daan. Tambakan ng mga pinagkunan ng kawayan ng susunod na obstacles. Nakakahiwa ng balat kapag mali ang tapak. Nagulat ako nang hubarin niya ang v-neck shirt niya at winasak yun. Hinati sa gitna. Natulala ako. Naggagalawan ng mga muscles niya sa katawan. Makintab ang pawis at parang milyong-milyong diamante ang nakabalot sa makinis niyang balat. At ang six-pack abs niya. Mas maganda pala sa personal kaysa sa magazine ni Helga. Maraming nakahubad dito. Karaniwan na. Pero ngayon lang ako nakaramdam ng lungkot dahil sa nasilayan kong mga yun. Bakit? Manghang-mangha si Sandro sa reaksyon ko. Nakatulala ako sa kanya. Hindi humihinga. Ngayon ka lang ba nakakita ng walang suot na t-shirt? Pulang-pula ka. O pinagpapantasyahan mo na ako kahit tirik na tirik pa ang araw? Hindi ko napansin ang sinabi niya. Sayang ang damit mo. Bakit mo sinira? Kung branded yon, halos kalahating sako na ng bigas ang halaga. Ibang dating sa kanya ng sagot ko. Wala pong babaeng hindi nabaliw sa katawang to, Miss Herrera. Sinusukat yata ang level ng karisma niya at epekto ng katawang yun sa akin. Sinusugod nila ako at ang pawis ko. Pabangunan nila. Napangiwi ako. Naalala kong sinabi ni Helga. Matalino si Satanas. Inilalapit niyon sa tao kung anong kahinaan ng mga babaeng naniniwala sa pag-ibig. Ipapakilala ka sa gwapong lalaki na sa huli na nakawin ang puso mo. Makakalimutan mong pangarap at pagkatao mo. Pero sa huli, paiiyakin ka lang. Hindi raw gagamit ng pangit na mukha si Satanas. Kung ang pamantayan mo sa pag-ibig ay yung makalaglag underwear at hot na lalaki lang. Madali raw mahalin ng mga demonyong nagpapanggap na kaakit-akit sa ibabaw ng lupa.
Ew! Nangilabot ako. Umatras na naman ako palayo sa kanya. Iligtas mo po ako, Lord. Ilayo mo ako sa tiyak na kapahamakan. Sa unang pagkakataon narinig ko si Sandro na tumawa ng malakas. Aliw na aliw sa reaksyon ko. Kakaiba ka talaga sa mga babaeng nakilala ko, Miss Herrera. Ikaw din, Mr. Legaspi. Pinanood ko siyang balutin ng telang binti niya. At dahil sa pagtungo niya, saka ko lang napansin na namumula at namamagana ang mga balikat niya. Naku, nakakaawa. At nang matapos, binuhat uli ang mga sako. Magkasunod kaming dumaan sa tambak ng mga kawayan at sa malas. Narating namin ang bahay at nalampasan niyang mahaba at mahirap na pagsubok nang may ranggo sa puso ko. Yung mga pasa niya sa balikat, karapat-dapat na siya sa kaping barako. Yun lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Dahil daan pa lang ang nakita niya, hindi ang bahay at kung paano ako mamuhay ng mag-isa. Pustahan, hindi siya makakatulog sa unang gabi. Malapot at may aftertaste ang tubig niyo dito. Si Sandro na inilabas ang dila at walang mahagila para punasan ng bibig. Nasa loob na kami ng kusina at sala na ang tanging yaman ay iisang papag na luma na yari sa kawayan. Ang flooring na lupa ay pinatigas na putik na kapag tag-ulan, madudulas ka na lang dahil nagiging malagkit. Ang sukat ng bahay ay nasa 15 feet lang. May isang silid sa itaas at may mahabang hagdan na 3 baitang lang. Tabla at parang magigiba na. Ang pinakadingding ay sawali at ang bahaging nakaharap sa silangan ay bukas na bukas at walang pangsara. May mga umaga na kahit ahas kasama mo na sa kusina, nakapulupot sa mga kahoy na panggatong o natutulog sa abo sa kalan. Minsan kayakap mo na rin sa banig sa higaan kapag bumabagyo o malakas ang ulan. Basa ang buong bahay. Ang bubong ay pawid at tumutulog kung saan saan. Alam kong hindi na tamang tirahan pa. Pero mahalaga sa akin ang bawat barya. Kailangan ng tatay ko ng tulong. Kailangang mahanap si JJ at yung personal ko pang pangangailangan. Naiisip ko na ring mag-alaga ng baboy pero wala na ring puhunan. Galing yan sa banga. Nahihiya din ako kay Sandro, hindi ko masabi na baka nga may kiti-kiti pa. May mineral water na naisiksik ko agad sa mga libro pero ayokong sabihin sa kanya dahil baka sakaling mahimasmasan siya na hindi itong buhay na para sa kanya. Kailangan na niyang umalis bago pa dumilim dahil mas mahirap ang daan pabalik. Mineral water, wala ba? Ungot niya. Siya mismong bumili niyon pero nang makita niyang napakarami kong bagahe, iniwan na niyang pinamili maliban sa mga ulam na pwedeng mapanis. Wala ring chlorine ang water niyo dito kaya paano ka nakakatiyak na safe tong inumin? Totoong problemado na siya at ang pag-aalala ay parang para sa akin na. Gusto mo ng buko? Naawa ko sa kanya at nakonsensya na ako. Ikukuha ba kita? Really? Inilibot niyang paningin sa labas ng espasyo kung nasan kami. Matatanaw mula doon ang mga puno ng matataas na nyog sa labas. Pero ang tataas eh. Aakyat ako sa mababa lang. Binitiwan kong mga gatong na inaayos ko sa kainan. Naghahanda na ako magsaing bago pa dumilim. Hindi sa layugan, talagang mataas yan. Meron sa likod bahay namin. Wag na. Hinarangan niya ako nang subukan kong dumaan sa tabi niya. Ang legs mo, baka magasgasan. Hinagod ng tingin ang binti ko na balot sa jeans na pantalon. Okay na ako, iinumin ko na to. Dinampot ulit ang sarte na malapit ng mabutas dahil pamana pa ng lolo at lola ko. Naawa ulit ako sa kanya, mabait din naman pala. Nasanay lang yata na spoiled at nakukuha ang lahat ng gusto niya. Matapos uminom naghanap siya ng mauupuan habang sa labas ng bahay. Papalubog na ang araw at sa ibabaw ng papag, punong-puno ng 2 sakong bungad, wala talaga siyang lugar. Umakyat ako sa itaas para itago ang teddy bears na galing kay Jace Alastair. Ang masugid kong maliligaw. Madalas nito yung ginagawa kahit hindi umuwi sa bayan namin. Kaya ang mga manok ko kapag umaalis yon, kapag may inaayos sa syudad, ipinapaalaga sa katiwala nila, si Mang Aboy. Dumadaan yun dito sa bahay para magpakain sa umaga at hapon. Kadalasan bago o lampas ng 5:00. Ang oras, 4:45 PM na. Baka manibago ka sa tubig na ininom mo. Sabi ko nang makababa na uli ako. Pakukuluan kong isang takore at igagawa kita ng kaping barako. Hindi ko alam kung dala ng kahihiyan na nakikita ko ng isang mayamang lalaki sa miserable kong kalagayan, kaya hindi ko na malayang umiiyak na pala ako at naawa sa sarili ko. Wala na yata akong dangal at dignidad na maipagmamalaki kay Sandro Legaspi.
What's wrong? Bakit umiiyak ka? Bigla siyang nataranta, umangat sa pagkakaupo sa papag, sa sulok kung saan may haligi sa ilalim para sa bigat niya. Halos hindi mapigilan ang sarili na hawakan ako. Umiling ako. Hindi. Singhot. Pahid ng luha, sabay ngiti. Ayaw ng best friend ko ng madrama. Nananakal yun. Naalala ko lang ang dati naming pamumuhay dito noong buo pang pamilya ko. At sagana kami sa lahat kahit nakatira kami sa kubo. Inilibot ko sa paligid ang paningin ko. Maayos kami noon at maingay sa bahay na to. Ang alaga namin napakarami at may taniman pa ng gulay sa paligid. At ang natira na lang ay si Helga at ang best friend kong yon. Susulpot na lang dito na parang kabute. Walang pasabi. At nawawala na lang din kung kailan ito gusto. Gusto mo bang sumama uli sa akin pabalik sa Manila? Marami akong properties na minana sa parents ko. Apartments, condo, may penthouse din ako, cars, company assets, at marami pang iba. Bakit ko gugustuhin pumunta sa lugar na tinatakasan mo rin? Ha? Hinarap ko siya. Sabi ng tatay ko, ang tao raw na mahilig magmuray puno ng galit. At ang galit ay parang lason sa katawan, cancer sa dugo, at madali kang mamatay dahil sisirain ng stress ang mga cells mo sa katawan. Ayoko, ikaw na lang. Hinanap kong itak kaya nilampasan ko siya. Dito na lang ako, kung saan ako iniwan ng tatay ko. Sunshine. Nahagip ko na agad ang binikol na itak at casual ko siyang hinarap. Bakit hindi mo ko tulungan nang may magawa ka naman? Iniabot ko sa kanya ang gulok para pagurin uli siya at baka bago dumili may bumalik na rin siya sa bayan. Pasusukuin ko siya.